Hello, Taurus. Ito yung reading mo for July 18 to 24. Maraming salamat sa iyong support, Taurus, kung matagal ka ng taga-subaybay. Kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe, patap na rin yung bell icon. Shoutout sa ating mga YouTube channel members at sa ating mga FB page subscribers. Naka-flex po yung mga names ninyo sa end ng ating reading. Regarding mga personal reading services naman, dumiretso kayo sa aking FB page. Lahat ng details na nasa end ng ating reading or nakasulat sa description below. Ibibigay ko yung lucky day, lucky numbers mo, Taurus. Make sure na meron kang panulat. Hindi ko na uulitin. Pwede mo namang i-pause or i-rewind. Ayan. Lucky day mo, Friday, lucky numbers mo. 39, 21, 8, 32, 55, at saka 48. Kunin na natin yung mga overall energies mo, Taurus. Purification, protection, tsaka innocence. So, nakikita ko dito sa iyong purification card, no, na unti-unti nang humuhupa yung mga difficulties na nararanasan mo. Nagsusubside na yan isa-isa. At mapapalitan na yan ng happiness. So, unti-unti nang mapapalitan yung mga paghihirap, yung mga challenges ng magagandang bagay or happiness. Ito yung perfect time para magkaroon ka ng peace and quiet, no? Kumbaga, ito yung period ng peace and quiet kasi nga lilipas na yung mga problems. This is also a period ng meditation para dun sa iba sa inyo na meron kayong something na dapat to reflect upon, pinag-iisipan ng mabuti. Pagdating naman dito sa iyong next card, the Skunk and Magnolia, about protection. You are safe as long as you set healthy boundaries. Ayan. So, this is you na, gumagawa ka ng mga limitations, healthy boundaries. Ayan. This is you being respected sa sarili mong bahay or kung ano man yung respect na deserve mo. So, kumbaga, alam mo ano yung mga limitations ng ibang tao dapat, hanggang saan lang sila. Ano yung mga dapat i-allow mo sa hindi mo dapat i-allow. Ito ay pagbibigay ng respeto sa sarili, protekta sa sarili. Okay? So, maaari kang maging mapagbigay, pero hindi yung to the point na hinahayaan mo na naabusuhin ka. Ito yung card na yun, Taurus. Yan yung energy mo. At meron ka ring 0, parang the Fool card ito, no? Si The Mouse and Buttercup, Innocence. Uy, para sa akin, this is a very positive and exciting card. Kasi parang may mga bagong experience. Pwedeng may bagong experience or journeying na paparating sa iyo. Parang nagsisimula ka ng panibagong path, pwedeng nagsisimula uli or merong something na bago na paparating sa'yo. It could be a new challenge, a new relationship, a new career, etc. Or something that, yung captures your interest, kung ano man yan. Kahit hindi siya related sa career, pwedeng hindi rin related sa romantic. Basta, this is something na may enjoy mo or you are excited about, no? Pwedeng ikaw gusto mo mag-try ng something new or papasok ka sa bagay na bago, kung ano man yan. Kasi nga may dala nga itong bagong experiences. So, pag may bagong experience, so for sure, pwede rin meron kang bagong mapupulot or matututunan dito sa journeying na ito. Okay, this is the path to growth.
Kasi ito ay bagong experience, bagong journey. Pwedeng sukatin yung iyong capacity to adapt into new environments or new situations or new experiences. Ayan. Learning. Sabi ko nga, may matututunan ka at possible na magkaroon ka ng growth dito sa experience na ito na bagong paparating sa iyo. Tignan na natin yung iba pang energies. Oo nga, ayan. Baka may mga bago kang makakatrabaho, bagong team, bagong kakilala, kaibigan, bagong business partner, or bagong project. Ayan o, Three of Pentacles. So, nakikita ko dito, there will be a lot of teamwork, there will be a lot of, pwedeng communications, or pakikisama. Ayan, pwedeng bagong pakikisama, or bagong mga activities, projects. So, nakikita ko dito yan. Makiki-collaborate ka. Makiki-teamwork ka sa iba. Pwedeng bagong contract or bagong job assignment or bagong skill, no? Or pwedeng bagong hobby, no? Maraming pwede. So, depende kung paano nagre-relate sa iyo yan, Taurus. Basta for sure, meron kang mapipick up na bagong knowledge dito. Knowledge, skill, or experience, no? Or yung connection. Seven of Cups, there will be a lot of options for you. Yan. So, kahit papano, marami kang fallback dito, marami kang pwedeng gawin. Or pwedeng yung iba sa inyo, nag-i-imagine kayo ng iba-ibang eksena, scenarios, yan. Pwedeng iba nagde-daydream, nagpa-fantasize kayo about something. Pwedeng yung iba naman baka nagdadalawang isip, nako-confuse. Alin dito sa mga to, sa mga pagpipilian na to yung dapat. Ayan. May mga ganyan. Five of Swords. Conflict or yung mga sabihin na natin may mga pagtatalo. Baka may kayo dito, makasama ng loob, makasagutan, or makaaway. So, nakikita ko maganda yung teamwork ninyo pagdating sa love life. Pwedeng meron kayong goal ng jowa mo or ng asawa mo na pareho ninyong gusto yan, no? Hindi ko alam kung pareho kayong may ginagawa, pinagkakaabalahan, or meron kayong dalawa na pinagtutulungan nyo as magjowa, as mag-asawa, as mag-partner, as a team. Parang meron kayong common goal yan, ni person, ni jowa, kung tungkol yan sa love life. O kaya, meron kayong hobby na pareho nyong na-enjoy, no? Halimbawa, gusto nyo skiing, triathlon, billiards, or magkabanda kayo. Basta you have something in common with your jowa or with your asawa na na-enjoy nyo pareho gawin, or meron kayong goal, like meron kayong pinag-iipunan like bahay or kung ano mang investment dyan or sasakyan. Basta parang merong something na meron kayong may common goal kayo ni person mo. Okay, yun na nga. Pwedeng iba dito bagong team pagdating sa career. Bagong pakikisama or bagong company, bagong project. Okay, yung iba naman pagdating sa financial kabuhayan, baka ito ay business o baka bagong investment. Bagong tindahan, kung ano man yan, related sa kabuhayan, sa financial or sa business. Yung iba naman, baka yung iba sa inyo, sabi ko nga, may confusion dito. Hindi mo alam, alin dito pipiliin mo. Yung iba, baka sa love life ninyo, ganun. Merong nalilito, naguguluhan kung sino yung pipiliin. O baka yung iba, maraming jowa. Or may dalawa kayong person na pinagpipilian, no? Isa yan sa possibility. Hindi ko sinasabing yan agad. Pero general reading lang naman kasi to. Baka nakaka-relate kayo pero for sure hindi lahat nakaka-relate.
Pagdating naman sa career, sa trabaho, ibig sabihin lang nito, pwedeng may mga pinagpipilian ka. Halimbawa, may nag-offer sa'yo na company, tapos meron pang ibang offer. So, yun lang, pwedeng marami kang, sabi ko marami kang fallback dito, Taurus. At least, ikaw ay spoiled ngayon sa choices. May mga pagpipilian ka, may backup ka. O baka hindi lang isa yung trabaho mo, mawala man yung trabaho mong isa, meron ka pang isa. Parang ganun. Kumbaga, ito yung period na spoiled ka sa choices or options pagdating sa iyong career or trabaho. Ngayon, pagdating naman sa financial, no, pwedeng ito ay opportunity. Ibang pamamaraan kung paano ka kumita, yan. Pwedeng sideline, no, or ibang source ng income. So, ito naman, tension, conflict, sabi ko nga, pagtatalo, mga away-away. Sa love life man ito, sa workplace, or kahit sa pera. Pare-pareho lang meaning neto So, yan, depende sa inyo. Yung iba, baka may makaaway kayo tungkol sa pera, sa mana. Yung iba naman, pwedeng may nambubuli sa inyo sa trabaho, nang-aabuso, may epal, yung mga ganyan. Or pwede kang may nai-intimidate ka doon, or nakakaranas ka ng hostility, or mga toxic situation, conflict sa trabaho. Ayan, sa love life, ganun din. No, pwedeng mauwi sa away, mawalan ng communication, magkulop, maglayo muna, ayan. Disconnection. Silipin pa natin further talaga no? Parang ano lang. Ano yun? Insidious. Silipin pa natin yung further ng love life mo, Taurus. Parang insidious lang yung dating ng love life mo. Medyo makakakilabot. Ay, ganun. Ba't may hopeless? Ay, may nadedesperado dito. Or parang nawawalan na ng pag-asa, hope, or faith dito sa samahan na ito. Or dito sa person na ito. Oo. Someone who is talagang na broken heart, na disappoint. O, baka female ka ni person mo. Puro sama ng loob siguro na pala mo dito. Kumbaga, ang sakit sa puso mo. Na broken heart ka talaga, nadurog ka, yan, na-shattered no? So, yan, baka may nangyari. Kung hindi pa nangyayari to, so yan, alam mo na, mala 3 of swords yung ine-expect mo dito, Taurus, pagdating sa iyong love life. Sabihin, away talaga, away or hiwalayan yan. 5 of swords. Pwedeng nangyayari na in the past or mangyayari pa lang. Tandaan nyo, hindi ko kontrolado yung mga energies kung kailan yan nangyari or mangyayari sa inyo. Basta kung nakaka-relate kayo, bahala na kayo. Kung hindi naman, wag ipilit, no? Kasi hindi naman ito personal reading. So yan, nangangamoy disconnection, hiwalayan, at pagiging broken-hearted ito. No? Matinding pain or sama ng loob. Yan yung mapapala mo from this connection. Closing message. Sabi dito, receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Wow! So parang may matatanggap ka, Taurus, na magandang bagay. Pero pwedeng related sa love. Ayan. Yung iba baka maka-receive kayo ng love. Ayan. Baka this is a proposal or a commitment, a love offering, a peace offering. Ayan. Basta merong mag-o-offer sa iyo, mag-aabot sa iyo nitong pagmamahal na to or kung ano man ito, and ikaw ay makaka-receive. Ayan. Gracious acceptance is a way to show love. Okay. So, kumbaga, accepting, not rejecting. Yun yung energy nitong card na ito. Whether ikaw yung makaka-receive dito or ikaw yung magbibigay. Okay, sana makatulong sa iyo itong reading mo, Taurus. Don't forget to like, share, or leave a comment. Godspeed. Take care, babush.